Ang initial, kasi magpapatayo kami ng bagong library. Nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. Paano nangyari nagiba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga bakal? Pag-aari yun ng lungsod May pananagutan pa yun sa CGSO tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. Ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Madulas. Balik kaya po kayo. Loob lang. Mga lola ko. Mayor, kasi yung building na yun, hindi ba nag-iba? Sa baba po kami. Ang office namin. So, hindi ka po kami mag-iba. Thank you po. Tanong ko muna. Sino maggigiba ng building? Kasi sabi ko, project daw po yata. Joel Chua, na walang permit sa amin. Ayun na napunta sa amin. Yun yung sinasabi ko. Ngayon, sinabihan kayo nagkikiba yung senior citizen office na pag-aarili ng Maynila. So, kami po ay hindi po actually dahil hindi po kami daan. Sino nagpapalis? Ito. Kamusta kayo? Ito, mga senior. Kayo ba ang ano rito? Chairman. Oo. Pagigiba na ito bodega. Hindi naman nagagamit na barangay. Kasi nagiging bodega lang. Tingnan natin yung itsura. Barangay hall nyo ngayon. Saan ang barangay hall? Tingnan nyo. Hilingan. Nakita nyo ba barangay hall? Bakit kayo aalisin dito? Sino po may sabi? Gobyerno ba yung kontraktor? Sino ang gobyerno? Hindi ako. Maynila. Katulad doon sinasabi nila. Unang-una walang permiso sa amin doon. Sabihin nyo kay Congressman Chua. Asan ang permiso nito? Unang-una, property ng Maynila yan. Nasaan yung property namin? Yung mga bakal. Ang laki-laki yan eh. Ginahawa yan na nagagamit ng tao rito. Lahat. Ginamit ko pa yan ng pandemic eh. Kaya ko nilagay yung mga pulubi sa kalye. Sa buong buwan ng pandemic. Dito kami yun, dyan po kami tinulungan. Diyan po kami nag-on. may tinanggalan po kasi ng kuryente building. Sino na naman nagtanggal ng building? Matanggalan pa lang daw yun. Kaya nalipat ko Si Randy. Okay, Randy. Dito. Ako boss. Hindi nga kikibayin Kasi, Randy.
to, diretsa. May permit sa ito, wala. Wala ba? Oh. Bakit ito tatanggalin yung kuryente ng daycare? O ito tatanggalin yung kuryente ng daycare? At kayo, manatili kayo dyan hanggat walang pasya ang pamahalang lungsod ng Manila. Hindi congressman. Bakit? Property yan ng Manila. Ayun. Hindi po. Ito ang city electricity. Hindi pwedeng sabi-sabi. Tulad yung sinasabi ni Chair. Huwag kayong umalis doon hanggat hindi sinasabi ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Kasi property yan ng lungsod ng Maynila, hindi ng Congressman Chua. Ako yun. Kaya sinasabi, kaya nagkakagulo gobyerno. Ang hilig-hilig makialam ng congressman. Kaya kita yun ninyo, property namin yan eh. Hindi ginagamit ng taong bayan yan. I know. Pag ginawa na nagagamit ng tao yan dati ko eh. I will investigate this. But for the meantime, manatili kayo sa daycare ninyo. Sabihan ninyo na yung mga magulang. Wala Yung dulo. Opo, yung dulo po. ulitin ko po. Kami makapagpapali sa inyo dyan. Tama lang. Ganun lang po kasi po, Chairman. Wala nang iba. Yun regards to our barangays po. No. We have to clear it. Kasi bodega na po yan. Tingnan niyo po. Ikaw, Chairman. Amin. May edad naman na kayo. Barangay hall, hindi. See? Sasabi. Eh kaya lang kasi kailangan namin clear kasi tatayuan ko kayo ng malaking library. May library kayo, ayan. Police barangay namin. Bulok na kasi. May palang David dito sa daycare. Sa kaso po sa guys. Malaking library. Pero mas malaking library. Okay? Eh, balik ito sa daycare. Saka huwag kayo nagpapaniwala kung kanino. Ang kailangan kausap ninyo, pamahalaan. Biglang papasok ang kontrakto. Hanapan yung chairman kayo. Hanapan mo ng permit sa city. Hanapan nyo ng building permit. May clearance ka ba? Wala po dito, wala po doon. Dapat may pera sila. Unang-una, pwede namin silang kasuhan ng TED. Bakit? Yung building dyan, property ng Maynila yun. Ano ngayon lahat sabi yan? Sino nagpakilo? Ayun. Yan dapat ang iniimbestigahan ni Chua. Kaya sinasabi ko abusado kasi silang lahat. Para sila siga ng pamahalaan. Iba dito, iba. Hindi nyo nga alam. Kaya nagkakagulo ang pamahalaan. Hindi pa pwedeng ganun. May gobyerno na sa Maynila. Para kanino? Sa mga taga Maynila. Katulad yan, kung di ako nadaan ngayon, malamang wala na kayong daycare center. Tama ba? Saan nyo ilalagay yung mga bata? Pero may poder at may-ari, gobyerno ng Maynila. Kasi nagpapali sa inyo, congressman at saka kontraktor. Para pa yung nagkagobyerno pa kayo. Pag pinalis namin kayo, may dahilan. Tama, may kakailangan. Katulad yan, sinasabi ko sa inyo. Hindi naman nagagamit. Alisin. Sino nagsabi? Pamahalang. Ino-notify na dyan. Bigyan ka na. Magagaya kayo. Pero yun na dito, sa inyo pa rin. Kasi meron pa ako sa San Lazaro Residence para sa inyo. Pinintay namin sa Jacksonville. Buti nga hindi na ipamigay kundi malamang puro staff ng congressman na naman yan. Wala kami. Saan ka nakakita? Pati yung pension ng congressman nakatira sa online. Sa Jose Reyes. Cool. Masagang ko lang din. Kailangan ko patatagan ng kalooban nila para alam nila.
sa San Lazaro. Sa Jose Reyes. Okay yun. Loob na ko, loob na ko. Bigla ka na lang papalis. Papatayan ka ng distrito. Tatanggalan mo ng gusto. Hindi man lang kayo abiso. Hindi man lang kayo sabihin. Saan kami? At hindi sinasabi. Ako, straight forward. Maghihingin ko, hihingin ko siya. Iskerda na kayo, ha? Magkayak na tayo sa ibang lugar. Sasabihin na. Kasi wala namang isasasama ang tao ng loob kung nasasabi mo sa kanila. Isiga eh. What phone? Kasi ang balak nila dyan, pamigay sa mga leader. Kung ano yung nanay, pinigay sa akin. Yung dokumento nyo, itinapon sa isang kwarto sa San Sebastian Residence. Natagpuan na namin eh. Ngayon, iniimbestigahan at marami na ang sumuko dahil alam nila makakasuhan sila doon sa mga awardee kasi they violated the housing, the ACT, vertical housing. At pag makikita mo, ang mga pangalan, pero congressman, secretary, yan po ay para sa pamilya na walang tahanan. Yun ang po. Maaaring stop nila, okay naman. Pero qualified, that's another story. Di po, yung application yung nagdodona, irarapol. Picture lang ko rin yung mga tao natin sa Ang rapol po, naalala niyo yung ginawa ko dati, nilagay ko sa kampiyon. Kasi hahayaan ko na ang Diyos na kasi nakalive, nakarapol, nasa kampiyon. Yun yung proseso. Basta I will do my best. Para makita ninyo katotohanan ng pamahalang ito, magtatayo pa ako ng isang aware sa pinondominio. Kasi yung isang squatter naman doon, sila naman ang gusto kong naghahanap, pera lang ang problema ko, pangarap marami ako. para sa para sa kanila kasi dyan Sa Jokson. Wala pa naman nagpapalis yun. Wala naman nagpapalis yun. Pero halimbawa, naging awardee kayo, anong gagawin nyo sa squatter ng bahay? alam ko sa ano. Bata, yun, di squatter pa rin. Yun ang maling mindset. Kung maalis naman po, okay lang po maalis kami kasi matagal na natin na natin makikita yung lupa. Yan.
Tinuturukan pala ako ng puwet sa web, sana injection sa webpack sa San Lazaro. Nandiyan dyan na kayo. Kasing edad nyo dyan yung, ano, yung fire department. Opo, totoo po. Okay. Pero po, gano'n naman po yung ano. Okay. Pangalan naman ng Jacksonville. Bibigyan ka na ng sila. Kirikala. Kirikala po. Kaya maputulan ako rin. Ang gibay. Lalo. Manatag kayo, nakakausap yung mga pamahalaan. Thank you, Yorme. God bless. Teka lang. Ay, picture sa Ngayon, ang pagtulungan nyo. Inaopera ka sa Bicol. Sa Bicol. Makakakilos eh. 3 meters distance. 3 meters distance. 3 meters Walang permiso yung Atas po tayo kasi wala ka. penalize nila yung mga gamit nila dito. Ano, hindi na ako matutulog. Wala na talaga ng gobyerno. Tangin ng mga congressman yan. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, o ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Di ba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina-aprobahan naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. Anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humingi ng permit sa city government.
Oh, now, I'm calling the attention. And you tell him this. Oh, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million eh. Oh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Ito to, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina, naawa ako doon sa mga matatanda. Bilhin mo, alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor. Nino? Ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya ngayon, nilock namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, nahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. You tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2. Yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. Sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He's a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ko. Kaya ako talaga, basta ako, poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga-Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako,
Wala akong ano. No heart loss ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Tapos, ang usapan. Ayun po ang tugong ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Okay na po, boss. Thank you guys, ha? Okay, thank you. Thank you. Thank you, boss.